Well, Ate Abby, una sa lahat, naintindihan ko naman yung bigat na pinagdadaanan mo. No? Hindi madaling bitbitin yung ganitong lihim, lalo na kung ito tungkol sa pera na pinaghirapan ninyong mag-asawa. Tapos may isang issue nga, yung kamag-anak na pinagkatiwalaan mo, hindi tumupad. Pero alam niyo po, sabi sa Bible, the truth will set you free. Yung pag-amin, Ate Abby, ay hindi madali, pero ito ang unang hakbang patungo sa kapayapaan sa puso mo at sa relasyon yung mag-asawa. So, una ko sasabihin sa'yo, honesty builds trust kahit masakit. Ang tiwala kasi, Ate Abby, ay pundasyon ng mag-asawa. Kahit mahirap, mas masisira ang tiwala kung madidiscover ng asawa mo sa ibang pamamaraan yung naging issue, tama? Kaya nga sabi rin sa isang Proverbs, the Lord detests lying lips. Ayaw daw ng Lord ng sinungaling o nagtatago ng lihim, pero natutuwa siya sa mga truthful. Ang pag-amin mo, Ate Abby, ay hindi para lang umamin, ito ay para ibalik ang tiwala na unti-unti nang nabubuo sa pagitan ninyo pag sinimulan mo yung proseso na to. Pangalawa, Ate Abby, explain mo to with humility, not with excuses. Kapag sinabi mo ito sa asawa mo, gawin mo sa panahon na kalmado siya. So hindi ko tansya, no, kung mas maganda bang nakaharap mo siya, mas kilala mo kasi asawa mo, no? Or hindi pa siya nakakauwi. Pero ang gusto ko lang iparating sa'yo, ipakita mong hindi mo ito ginawa dahil sa kapabayaan o kasakiman, kundi dahil naawa ka sa kamag-anak mo. Pero ngayon, mas natutunan mo na mahalaga pala na ang desisyon dapat sa inyong dalawa nanggagaling. So nagkamali ka, yes. Pero kung hihingi ka ng awa, hihingi ka ng patawad na hindi ka nagmamalaki, hindi mo yung sasabihin, ikaw din naman yung kamag-anak mo, nangailangan ng araw, di ba, pinahiram natin. Pagka ganun kasi, marami ka excuses, baka hindi niya tanggapin na maayos. Sabi niya sa mga Kawikaan 28:13, ang nagkukubli ng kanyang sala ay hindi mapapabuti. Ngunit kahahabagan ng Diyos ang nagbabalik loob at nagsisisi. Ang ganda ng verse na to para sa iyo, Ate Abby. Pag nagtago ka raw ng lihim ng kasalanan, hindi mapapabuti sitwasyon. Kasi iniisip mo ngayon, habang tinatago ko to, mas maayos. Walang maayos pag naglihim ka. Pero pagka binrot out mo to it in the open, sabi, kasangga mo ang Diyos. At yun ang pangatlo kong payo, let God handle the rest. Nagsisi ka, kinausap mo, hindi ka nag-excuse, hayaan mo ng Diyos na bahala. Hindi mo kontrolado kung paano siya mag-react. Pero ang Diyos nasa side mo pag ikinagpakumbaba at humingi ng tawad. So as I end, habang hinihintay mo tamang pagkakataon, ipagdasal mo siya araw-araw na maunawaan niya yung sitwasyon at hindi maging padalos-dalos sa galit. So as I end, Ate Abby, tandaan mo, mga Kawikaan 28:13, ang nagkukubli ng kanyang sala ay hindi mapapabuti. Ngunit kahahabagan ng Diyos ang nagbabalik loob at nagsisisi. Ay manalangin. Panginoon, alam ko si Ate Abby ay nagsisisi na sa kanyang maling desisyon na sinolo niya ang desisyon na magpahiram at hindi kinonsulta ang mag-asawa. Sabi mo nga, the two shall become one flesh. So isa na silang mag-asawa. Ngunit nagdesisyon siya sa sarili niyang desisyon, kapakanan. So Lord, kung naawa man siya, I pray magbayad na ang kamag-anak at maging maayos ang relasyon na to sila Abby at ng kanyang asawa. Makita rin ng asawa niya na i-value ang relationship more than the offense ni Abby. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides.